Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rice Joyce Abaldonado, ang magiging host ninyo para sa topic na Mechanical Safety and Hazard. Halina't tunghayan at panoorin ang iba't ibang senaryo. Una sa ating listahan ng mga panganib ay ang tinatawag na crashing at pitching hazard. Ito ay mga panganib na maaaring magresulta sa malubhang pinsala sa ating katawan kapag hindi tayo mag-iingat sa paggamit ng mga mechanical na kagamitan. Okay naman sir. Ano yan? Nasaan ang gloves mo? Ano ba nakakasama yan sa mga hazard? Ito, magsuot ka. Tama na yung suot mo. Ano ba naman ito? Alam mo ba na pwedeng maipit ng kamay mo kapag wala kang gloves? Kaya dapat magsusuot ka lagi. Ngayon, magsusuot ka na lagi ng safety first, ha? Salamat po. Nakita natin kanina ang isang manggagawa na gumagamit ng kagamitan na walang kasanayan at pag-iingat. Maaaring itong magdulot ng panganib. Ang panganib na ito ay maaaring maibsan sa tamang pagsuot ng safety guards at personal protective equipments o PPE. Ipinakita sa bidyong ito ang tamang paraan ng paggamit ng PPE sa pamamagitan ng pagsuot ng safety gloves upang mapanatili ang kaligtasan ng manggagawa. Tayo muna natin ang makina. Dapat kasi, nagsusuot ka ng mga tamang susuotin bago ka gumawa para maiwasan natin ang shadow mo. Okay po, sir. Sorry po. Sa pangalawang bahagi ng video, nakita natin ang isang insidente kung saan naipit ang buhok ng isang manggagawad sa makina. Ito ay tinatawag na entanglement, isang panganib na maaaring iwasan kung tayo ay nag-iingat. Ang tamang kasuotan at pagsunod sa mga ligtas na pamamaraan sa trabaho ay mahalaga upang maiwasan ang ganitong mga panganib. Ito ay isang paalala na kailangan nating maging maingat sa bawat kilos sa isang lugar pagawaan. Sa pangatlong bahagi, makikita natin ang isang manggagawa na maling paghawak ng kagamitang elektrikal. Ito ay maaaring magdulot ng panganib sa ating kaligtasan. Ano ba yan, pare? Ang pagsasanay at pag-unawa sa tamang paggamit ng mga kagamitang elektrikal ay napakahalaga. Ngayon, ipapakita natin ang mga tamang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan sa oras ng paggamit ng mga ito. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan mag-iingat ka pag mag-aayos ka sa mga ganyan. Ay, ano, pwede to? Hindi, bawal yan. Ito, gumamit ka na ito. Sige po. Malaging nag-iingat kapag gumagamit ng ganyan. Alam ba pwede mong ikamatayan? Hindi po eh. Kala ko pwede kasi makikita ng drugs eh. Naku, wag na yan. Wag mong tutularan ng mga ganyan. Sige po, sige po. Salamat po kaya.
pangangalaga sa pandinig at katawan ay mahalaga. Sa bahaging ito, ipapakita natin isa sa mga paraan kung paano tayo mapoprotektahan laban sa mga panganib na dulot ng ingay sa ating trabaho. Teka. Patayin nyo muna yan. Nagagawa kayo tapos hindi nyo ba naririnig kung gaano kayo yan? Suotin mo muna to. Kasi yung mata mo hindi pa nakatakip. Para saan pang meron ka nito? Suotin mo din to. Sa huli, naranasan natin ang isang manggagawa na labis na pag-expose sa maingay at vibration. Hindi lang ito ang nakakairita, kundi maaari ito magdulot ng pangmatagalang epekto sa ating kalusugan. Ang pag-handle ng mga materyales sa trabaho ay hindi laging madali at ligtas. Mahalaga na tayo ay mag-ingat sa bawat hakbang na ating ginagawa upang maiwasan ang aksidente at pinsala sa katawan. Kapag hindi tayo nag-ingat sa pag-handle ng mga kagamitan o materyales, maaaring magdulot ito ng seryosong pinsala sa ating katawan. Ang maling paggamit ng lakas o hindi tamang paggamit ng kagamitan ay maaaring magresulta sa pagkapilay, sa sakit ng likod o iba pang uri ng pinsala. Nakatilikod ko pagbuhat ko nun eh. Mali kasi pagbuhat mo. Dapat ganito. Sige, sa susunod gagawin ko na yan. Sa pamamagitan ng tamang pag-handle at paggamit ng mga mechanical na tulong, maaari nating mapanatili ang kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Naway maging inspirasyon ang mga impormasyon na ating napag-aralan para sa mas ligtas at maayos na kalagayan sa ating trabaho. Sa susunod na mga hakbang, sama-sama nating gawing prioridad ang ating kaligtasan. Maraming salamat sa pagtutok at mag-ingat tayong lahat.